Kota, tila isang bulkan na sumabog sa galit. Ito pong si Senator Rodante Marcoleta kay Senator Ping Lacson dahil sa lumalabas na parang ang ginagawa niya ay nangiispiya sa kanyang kapwa senador. At hindi na po napigilan ni Senator Marcoleta na questionin kung ano ang otoridad o kapangyarihan ni Senator Ping Lacson para kumuha ng CCTV footage at alamin kung sino ang mga bumibisita sa opisina ng kanyang kapwa senador. Alam naman ho natin mga kababayan na diyan po sa Senado, pantay-pantay po sila dahil sa pare-pareho po silang binoto ng taong bayan at hindi pa pwede na sila basta-basta na lang na biglang iimbestigahan o ano man, magsisilbing espiya sa kapwa senador. Grabe ho talaga mga kababayan. No? At ano kaya ang gustong palabasin rito ni Senator Ping Lacson kasi ito po ay may kaugnayan sa yung pagpunta sa Senado ng testigo ni Senator Marcoleta na si Sergeant Orly Gutesa at na kung saan ay pinalilitaw na bago humarap sa Senado ay nagpunta muna sa opisina ni Senator Marcoleta. Natural lang ho. Natural lang naman ho siguro na pupunta kasi testigo niya ho ito eh. At nagtagal daw ng mga 30 minutes ano ibig sabihin nito? Kasi ang gusto ho mga kababayan ay pinalilitaw na tila parang tinuruan kung ano mga sasabihin. Ako, napaka-imposible naman ho mga kababayan. Sa loob ng 30 minuto ay agad natuturuan na itong si Sergeant Gutesa at ano naman mapapala ni Gutesa. At kung siya ay magpapasulsol at kung tuturuan siya ay ano ang sasabihin niya. Kasi sa nangyaring pagdinig, di po ba sa Senado, sa Blue Ribbon, lahat po ng senador nagtanong eh. Dito po kay Gutesa at wala naman ho nakita na sabihin natin na parang nagsisinungaling o nag-imbento lang ng mga salita. Ngayon, dahil sa malinaw, yung kanyang binabanggit ho ng mga transaksyon na sinasabing nag-deliver ng pera mula sa bahay ni Saldico dyan sa Valle Verde, patungo sa kanyang condominium sa BGC, tapos nagpunta sa Aguado o sa bahay ni Speaker sa McKinley, tapos sa Aguado. So, wala ko sila mabutas doon eh. So, ang ginagawa ko mga kababayan ay ang sinilip ay ang notaryo. Di po ba? Ito, pero panoorin ho muna natin mga kababayan, ito pong nagpupuyo sa galit. Talaga namang grabe. Na-high blood na po itong si Senator Marcoleta eh. Kay Senator Ping Lacson, talaga naman kahit sino naman ho mga kababayan eh. Anong pakialam mo? At ano ang otoridad mo para ikaw ay mang-ispiya sa iyong kapwa senador? Sino ka ba? Yon. Ito, panoorin niyo ho mga kababayan, yung pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Anong authority mo? Kung senador ka, anong authority mo na magpakuha ka ng CCTV para mag-espiya ka doon sa kapwa mo, senador? Nasa regulasyon ba namin ito? Anong masama ba kung sakasakaling may pumunta nga sa opisina ko? Lahat ba pakikialaman mo kung senador ka? Lahat ba pakikialaman mo kung sino-sino ang pumupunta sa opisina ng bawat senador? May authority ka ba na gawin yun? Nako. Makakarating tayo sa usapin na yan eh. Sino ka? Gaano ang otoridad mo para pakialaman mo ang bawat tao na pupunta sa opisina ng bawat isa sa atin? Ng kapwa yung senador, ano? Di ba? Yan po, no? At inaasahan natin sa pagbabalik po ng sesyon ng Senado sa November 10, Lunes, ay inaasang magkakaroon po ng matinding komprontasyon dito ho. At kasi ang sinasabi ho ay hindi ho man maunawaan ni Senator Marcoleta. Ako rin ho mga kababayan, no? At sa iba pa nating mga taga-subaybay, bakit, kumbaga sa di ba, ang sabi nga, di ba, ang tawag ko rito don't shoot the messenger. Sino ba ang may mensahe ng katotohanan ay itong si, Sergeant Gutesa. Di ba? Ito, inilahad niya yung mga kanyang nalalaman. So, dapat nga suportahan pa, dapat matuwa pa ang mga senador sa kabuuan ng Senado. Kasi meron pong nagsasalita na magdidetalye dito po sa sinasabing malawakang katiwalian sa ating gobyerno at nagkukonekta na po sa mga
prominenteng personalidad, di ba, mula sa Aldico, tapos tungo kay Martin Romualdez. Pero, pilit na inililihis at ito ho, ang nagiging perception, parang tumutulong, di umano, parang perception na tumutulong si Ping Lacson para guluhin yung, yung sitwasyon. Kayo ho, mga kababayan, ano po masasabi nyo rito? Kasi birin mo, kapwa mo senador, nang iniispiyahan mo, binabantayan mo, ano otoridad mo? Alam mo, nangyari na rin yan nung una na kung saan ay pinalabas na merong dumalaw na kontraktor diyan po sa Senado. At totoo naman may kontraktor. Pero parang ibinitin-bitin pa ho kung kaninong opisina nang punta yung isang kontraktor na agad na ang lakas, ang bilis kumalat ng chismis na kung saan ako pumunta ata sa sa opisina ni Marcoleta o kung sino mang, 'di ba? Ang dami po na pagbintangan dahil sa inilabas na CCTV footage ni Senator Ping Lacson. Yung pala, yun ay yung contractor na yon ay nagpunta sa opisina ni Senator Erwin Tulfo para patingnan kasi parang bumabaha yung kanyang terrace o yung balkonahe sa kanyang opisina sa Senado. So yun pinatingnan. Pero sa umpisa pa lang, alam mo, nagkakagulo na at kung sino-sino nang pinaghihinala ang mga senador, dapat sinabi na kagad, hindi, nagpunta yan sa opisina ni Senator Erwin Tulfo. Diba? Kaya nga nung nasa mismong kalagitnaan ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, nagtaas pa ho ng boses Senator Tulfo Erwin Tulfo, diba? Sa kontraktor na dapat ipinaalam niya na sabit siya sa flood control system, etc. Pero hindi na sana hahantong doon, mga kababayan, napahamak pa yung kontraktor. Parang napakiusapan lang ho siya at nai-refer siya na tingnan lang ho di ba? Yun po ay bunga ng CCTV na sinasabi ni Senator Ping Lacson. Ngayon naman, ang sabi nga ho, natural lang na pupunta sa opisina ni Senator Marcoleta, ito pong si Sergeant Orly Gutesa, kasi testigo niya nga yun Kanino pupunta? O diretso na ba sa sa hearing, sa Blue Ribbon, kaya nga humarap yan sa Senado dahil siya po ay testigo ni Senator Marcoleta. Natural lang ho yun, di po ba? Okay, so kayo na po ang magsabi sa ating mga taga-subaybay, mga nanonood dito sa ating palatuntunan. Ano po ang pananaw nyo rito? Dito po sa pang-iispiya ni Senator Ping Lacson sa kanyang kapwa senador. Pangalawa na ho ito Yung una ay kay Senator Erwin Tulfo na yun naman pala, wala naman parang, ewan ko lang bakit ang nangyari ho, hindi ko alam kung bakit si Senator Erwin Tulfo nagalit sa kontraktor. Dapat po ay nagalit si Senator Erwin Tulfo kay Senator Ping Lacson. Kasi bakit anong motibo mo? Bakit inilabas mo? May puntang na contractor sa Senado, nag-deliver kung at ang liit-liit ng bag nakita ko sa CCTV. Dapat si Senator Tulfo, doon po siya nagalit kay Ping Lacson. Pero ngayon, nagalit daw si Senator Marcoleta. At inaasahan magkakaroon po ito ng konfrontasyon sa pagbabalik ng sesyon. November 10 yan. Abangan ho natin. At ang alam ko ay November 14 ay sasagawa ulit ng pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee kung magiging chairman muli. Ito pong si Senator Ping Lacson ng Blue Ribbon. So aabangan ho natin yan, mga kababayan. Pero ako aking pananaw rito ay napakamali at kabastusan ito hong ginagawa na pang-iispiya sa iyong kapwa senador. Ano ka ba dyan sa Senado? Senador ka rin Ano ka ba sa Senado? Investigador? May kaso ba si Senator Marcoleta o ano? So, bakit ang kapwa mo senador ang iniimbestigahan mo? Ang iniimbestigahan diyan yung mga nakinabang at 'di ba nagmaniobra sa pondo ng bayan. So, yun lang po. Kayo ho, magbigay na po kayo ng comment. At ako, ang basta aking pananaw ho rito, isang pambabastos po ito sa isang kapwa senador na dapat hindi po ginagawa. At ewan ho natin kung magkakaroon po rito ng mabibigyan po ito ng pagdisiplina o kung ano man, o kahit na pagkundi na lamang sa diyan po sa Senado. Kasi mali po ito Dapat hindi po ito kinukonsinte ng lahat ho ng mga senador. Baaring sa inyo, gawin ho yan. Di ba?
At otoridad, dapat magkaroon po kayo ng kasi wala naman hong regulasyon diyan po sa Senado eh. Ano bang patakaran diyan sa Senado sa paglalabas ng CCTV, di ba? Oh, ewan ko sa iyo, mag-usap-usap po kayo. Pero ako, pananaw ko lang ho ito, isa pong malaking kabastusan yung ginagawa po ni Senator Ping Lacson na pagkuha po ng CCTV footage para tingnan kung sino ang bumisita sa opisina ni Senator Marcoleta. Ganyan din po, yung nangyari kay Senator Erwin Tulfo. Dapat magalit siya mismo kay Senator Ping Lacson na kanyang kalyado diyan po sa Senado.